The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I will lay down my life for my sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung ako po ay hindi pa po pari at isang like ko pa lang na nagsisimba po katulad niyo, sa tuwing may pagkakataon po na pag ako'y nagsisimba at sinasabi nung pari na siya ay makasalanan at siya po ay humihingi ng panalangin, alam niyo po, hindi po ako naniniwala. Nung ako po ay nagsisimba, pag sinasabi yun ng mga pari, ako ay hindi naniniwala. Siguro po dahil nga siya ay, tulad po ngayon, siya ay nakaputi, o dahil siya ay pari, dahil siya ay lingkod ng simbahan, kaya sabi ko, parang hindi naman nagkakasala yata ang pari. Parang hindi naman nila kailangan ng panalangin dahil talaga sila ay pari na. Subalit po, nung ako'y maging pari, dito ko po nakita na totoo pala. Totoo pala na talagang lahat po tayo ay nagkakasala. Sa katunayan nga po, bilang isang pari, talaga mas malaki pa po yung responsibilidad po natin na gawin talaga ang tama. At yung pong karanasan pong ito ay makikita po natin sa ating ebanghelyo ngayon dahil yung hamon po ng pagiging mabuting pastol po ay talagang napakahirap dahil binigay po ng ating Panginoon ang halimbawa. Ang halimbawa na ibigay po sa Kanya lahat-lahat. Dahil nga po nung ako'y tumugon sa Kanyang tawag upang maging isang pari, talagang ito po ang aking ninais na maibigay sa Kanya lahat-lahat. Subalit ngayon po ako'y pari, talagang napakahirap pala. Sapagkat gaya po nung nararanasan natin, mahirap po talaga ang maglingkod sa ating Panginoon, mahirap pong ibigay yung nararapat po sa Kanya. Kaya po sa ating araw ngayon, pinagdiriwangan po natin ang pag-alaala kay Saint Ambrose, isa pong halimbawa po ng mabuting pastol na kung saan talagang ibinigay niya ang lahat ng kanyang sarili sa ating Panginoon at sa ating simbahan. Si Saint Ambrose po ay isang doctor of the church at isa po siyang obispo na nabuhay po noong 4th century. Isa po siya sa lumaban sa mga maling turo ng panahong iyon, mas lalo na po yung Arianism. Sa katunayan po, magkakilala pala sila ni Santa Monica. I think baka po spiritual advisor po siya ni Santa Monica. At nung pong mapagbago po ni Santa Monica yung kanyang anak na si San Agustin, upang maging Kristiyano, ang nagbinyag po ay si Saint Ambrose. Sabi ko talaga palang ito mga banal na tao ay sila yung magkakasama. Kaya po ito pong hamon talaga po ng pagiging mabuting pastol po ay napakahirap. Siguro po ang para maipaliwanag po ito, magbibigay na lang po ako ng dalawang halimbawa. Halimbawa po, tayo po ay nagsisimba, di ba po tayo nag-aalay. Tulad na lang po sa ating pag-aalay, gano'ng kalaki po ba yung ating binibigay? Kasi po nung ako po ay estudyante pa lamang, natatandaan ko ang inaalay ko mga coins lang. Siyempre, estudyante ka pa lang naman, wala ka pa namang trabaho. Pero nung po ako'y nagkatrabaho, siyempre papel na yung nilalaglag ko dun sa offertory. Pero ngayon po, looking back, ngayon po talagang mas lalo kong naaaral yung talagang tinuturo ng ating Panginoon, yung po talagang kanyang sinasabi na ibigay ang lahat sa Kanya. Dito po nakita na yung binibigay ko po pala noon ay talagang maliit pa rin kumpara po dun sa aking kinikita. Kaya dito po natin makikita, kahit po sa ating sarili, tanongin po natin gano'ng kalaki nga ba yung ating inaalay sa ating Panginoon. Baka po makita natin na yung sobra-sobra lamang ang binibigay natin sa Kanya, hindi po ba?
Isang halimbawa po ay yung oras po na ibinibigay natin sa Kanya. Kasi tatandaan ko po dati, no, ako po yung nagtatrabaho pa, para pong may mga araw pa na talaga hindi ko siya naaalala, hindi ako nakakapagdasal, hindi po ba? Sa ating pong buhay, ilang oras po ba o ilang minuto ba ang ginugugol natin sa araw-araw na binibigay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya dito po natin makikita na mahirap po talaga magbigay sa ating Panginoon. Minsan po sa ating panalangin, baka dumarating ang araw na hindi tayo nakakapagdasal pa. Kaya ganoon din po ang habon po sa amin. Mas lalo na po ngayon, pinapaalala sa akin, pinapaalala po sa akin ng Ebanghelyo na bilang isang mabuting pastol, ay kailangan ibinibigay talaga ang lahat. Dahil ano ba ang binigay ng ating Panginoon? Yung kanyang mismong buhay. Kaya sana po sa banal na misang ito, sa ating pong pananalangin, na ating mga hinihiling na maibigay natin sa ating Panginoon ang nararapat sa Kanya. Sana nga po ay talagang gaya nung naalala ko ng ako'y nagsisimba pa, gaya po ng mga pari na humihingi ng panalangin, ganun din po ang aking gagawin. Sana po ay isama niya po ang ating mga pastol, ang mga pari, dahil po talagang isa po itong malaking hamon ang paglilingkod. Kaya sana po sa ating pananalangin na maibigay natin ang nararapat sa ating Panginoon, isama po natin ang ating mga pari. At nang sa gayon po, yung talagang yung talagang tinuturo ng ating Panginoon ay maganpanan po namin. Kaya sana po sa banal na misang ito, bukod po sa ating panalangin para sa ating mga sarili, ipanalangin din po natin ang ating mga pari. Mas lalo na po kung meron tayong mga parish priest. Parish priest po kasi ngayon po talagang ako'y nagpari na, talagang nakikita ko po talaga na malaki po ang hamon. At upang magampanan po namin talaga na maayos, ayon sa turo ng ating Panginoon, ang aming tungkulin, sana po ay lagi niyo po kaming isasama po sa inyong mga panalangin. Maraming salamat po.